So, the title of my message is Children of Light. Sabihin nyo nga po, Children of Light. Children of light. Kasi meron din Children of Darkness. Kaya mamili ka kapatid, ikaw ang ilaw o ikaw ang dilim. Saan ka? Sa liwanag o nasa kadiliman? Sa liwanag. Kaya, pag nakikita nyo na yung liwanag, baka sabihin nyo, Lord, wag naman po ngayon. Amen. So, Children of Light, Ephesians chapter 5, babasahin po natin ang ating text sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 21. Ito po ay letter ni Pablo sa mga tiga-Epeso. Okay? It's a letter. Let's read it in Tagalog po para mas intense. Okay? Verse 1, Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Amen. Sino dito mga anak ng Diyos? Amen. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Gayahin daw natin ang Diyos, yun ang sabi sa umpisa. At pagkatapos, paano natin gagayahin? By living like Christ. Mamuhay tayo katulad ni Kristo. Paano? Sa pamagitan ng pagmamahal. Paano siya nagmahal? Inalay niya yung kanyang buhay. Ibig sabihin, ang pagmamahal, ang totoong pag-ibig, may sakripisyo. Amen po ba? At yun ay mabangong alay. Ibig sabihin, it's a fragrant, napakabangong alay para sa ating Diyos. Kasi napakaganda ng puso mo. Dahil na tinitignan ng Diyos yung puso natin. Verse 3, kaya kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. May paalala si Pablo sa mga tiga-Epeso. Matagal na panahon na ito na ginagawa kasi noon ng mga tao at sila ay bahagi na ng iglesia ng Diyos. Pero ang iba ay natutokso at gumagawa ng maling mga bagay or mga kasalanan. Kaya pinapaalalahanan ni Pablo sila na kayo, nilinis na kayo ng Panginoon, kayo ay nasa liwanag na dapat mamuhay kayo ng nasa liwanag. Hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Malinaw po ba yun? Kaya inisa-isa niya po. Ano po yung mga yon? Pakikiapid, gumagawa ng uri ng kahalayan, pag-iimbot, greed. Diba? Gusto mo, sa'yo na lang lahat, walang matitira. Diba? Agaw dito, inaagaw natin yung hindi sa atin, hindi pa tayo kontento, kukunin natin. Yun yung mga ugali na nakikita ni Pablo at nababalitaan niya sa iglesia. Na alam ko, ngayon din ay nangyayari ito. Minsan hindi natin alam. That's why we need to check our hearts. Sabihin nyo nga po, check our hearts. Yan. Walang ibang magsisiyasat niyan, kundi ikaw. Hindi ako. Kasi sasabihin nyo, Pastor naman, napaka-judgmental mo. Siyempre, sasabihin ko lang yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ang pagsisiyasat, pagre-reflect ng ating puso, nasa sayo yan, kapatid. Because the only person who can know what's inside your heart is God. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Kaya, kailangan, tuwing haharap tayo, tuwing lalapit tayo sa Diyos, kailangan magpasiyasat tayo sa Diyos. Amen? Kasi gusto ng Diyos yung transparent, gusto ng Diyos yung honest, gusto ng Diyos yung malinis ang ating puso. Amen po ba? Amen. Verse 6, huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayoy nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat
pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo. Yan ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Amen po ba? Amen. Parang hina ng amen na doon. Parang napupundit ako, pastor. Ay, mahina ang amen ko. Amen. Okay lang yun. Kahit naman din ako eh. Wala namang perfecto sa atin. But that is how we come to God. We come to God with transparency, with honesty, and tayo ay nagpapalinis sa Panginoon. Amen? Verse 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon sa ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Amen? Kailangan maging marunong tayo, kapatid. Ibig sabihin, kapag ikaw ay gumagawa ng masama, ikaw ay anak ng Diyos, alam mong hindi mabuti yon, ang tawag sa'yo, sabi ng Biblia, ay mangmang. Kasi alam mo naman kung ano yung mabuti. Dapat ginagawa mo. Kung alam mo yung mabuti pero ginagawa mo yung masama, ang tawag ng Lord doon ay mangmang. Pero kung alam mo yung mabuti at ginagawa mo ang mabuti, ang tawag sa'yo ay marunong. Amen? Sa English, wise. Amen? Iba yung matalino maraming alam. Theoretical. Pero ang marunong, alam niya at ginagawa niya. Yung mabuting kaalaman na nalalaman niya. Amen po ba? In verse 17, dito tayo magtatapos hanggang 21, huwag kayong maging hangal, sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit ng magpuri at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos sa ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So magpasalamat tayo. Huwag daw tayo magpakalasing. Okay? Kailangan tayo ay filled with the Spirit. Amen? Because the Spirit will convict us of the sin and will empower us na gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya anong gagawin natin? Sabi kanina, therefore be imitators of God as dear children. Sa English po. So sabi po doon, therefore be imitators. Gayahin daw natin ang Diyos. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen po ba? Amen. Kung mabuti ang ating Diyos, dapat ang mga anak mabuti rin ang ginagawa. Amen po ba? Naalala nyo ba minsan ang mga anak nyo, yung mga ganyang kasimliit, di ba? Lalo na pag nakita nila yung sapatos ng tatay nila o ng nanay nila, di ba minsan parang pinaglalaroan nila, sinusuot nila yon? Tama po ba? Bakit? Kasi nakikita ng mga bata yung ginagawa ng kanilang mga magulang. Tama po ba? Sabi nga ng mga doktor, ang mga bata, they do not know what's right and wrong. Wala pa silang ganung discernment, wala pa silang ganun na pagre-reflect, okay? Hindi pa buo sa kanila yon. Ang meron lang sa kanila ay nakikita nila kung ano yung ginagawa nung magulang nila, who is yung palagi nilang kasama. Tama po ba? Kaya kung nakikita nila na gumagawa ng mabuti ang kanilang magulang,
definitely ang mga anak gagayahin lamang yun. Lalong-lalo na yung mga ginagawa nilang physical. Kaya nga mapapansin natin kapag nakita nila na parang sinusuot yung sapatos ng tatay, sinusuot yung sandal ng nanay. Di ba minsan tuwan-tuwa tayo, no? Parang mag-o-office na. Why? Kasi nakikita nila yon. Ganon din ang pinaparating sa atin ng Diyos. Paano mo ba nakikita ang ating Diyos? Ano ba ang klase ng ugali ng Diyos na alam mo? Diba? Siya ay mabuti. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos na pagkakakilala mo ay mabuti, dapat maging mabuti ka rin. You have to imitate God. Imitate your Father because our Father is good. Our God is good. Amen? Kaya nagre-reflect dapat sa anak yung goodness ng ating Diyos. Amen? So anong gagawin natin? And how we can walk in this kind of life? Ano ba yung blueprint? Ano ba yung pamamaraan? O ano ba yung dapat nating tignan sa buhay natin? So ito po, the anatomy of a new walk. Our change in parentage demands a change in our daily path. So ang unang stage or ang unang pillar, unang haligi na titignan natin kung paano tayo maging liwanag, paano tayo gumawa ng mabuti is una, lumakad tayo sa pagmamahal o sa pag-ibig. Sabihin nyo nga po, love. Walang love yung pagkasabi. Sabihin nyo nga po, love. Love. Yan. Another pillar is light. Sabihin nyo po, light. Light. Amen. Liwanag. And then the third thing, the last one is wisdom. Wisdom. So una, pillar 1, walking in love. Walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us as fragrant offering and sacrifice to God. Yan po yung sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 2. Tayo po ay lumakad ng may pag-ibig. Alam niyo po, sa mundong ito, ang pag-ibig po ay nadidistort na. Ang pag-ibig po ay pumapangit. Alam niyo po ang Diyos, lahat ng ginagawa ng Diyos, lahat ng ibinibigay ng Diyos para sa tao ay mabuti. Sabihin niyo nga po, mabuti. Amen. Kaya lang, may kaaway si Satanas. Alam niyo po ang ginagawa? Kinokorap niya ang mga bagay. Gaya po ng pag-ibig. Gaya po ng mga bagay. For example, yung music. Di ba po ang musika? Ang musika po ay galing po yan sa Diyos. Tama po ba? Kaya lang, there is so much corruption in the world. Kinokorrupt niya. Kaya yung musika, pumapangit. Kaya minsan may naririnig nga ako, sabi nga ng mga kasamahan ko, pag naririnig namin yung mga sa music video, lalo na sa West, okay, sa Western culture, minsan ang music video nila, ang music nila, sabi nga, 99% pornography, 1% music. Kasi puro kalaswaan, puro kahalayan. Yun po yung nasa lyrics, yun po yung nasa video nila. Kaya alam niyo po yun, ay music is good, but the enemy is corrupting it. Even love. Sabihin niyo nga po, love. Love. Love is being corrupted. Kasi ang akala ng mundo, ang love is yung nararamdaman mo na masaya ka. Tama po ba? Yan ang definition ng mundo, emotion. Hindi po ang pagmamahal po, napakatindi pong responsibilidad po yan. Ang pag-ibig po ay galing sa Diyos at ipinakita ng Diyos yung ano ang tunay at totoong pag-ibig. Sinabi nga niya sa John, sabi ni Jesus na greater love has no one than this but to lay down one's life for his friend. Ang tunay na pag-ibig ay yung pagbibigay mo ng sarili mo para sa kaibigan, para sa taong yun, sa ikabubuti niya, at yun ang ginawa ni Kristo. Ibinigay niya yung buhay niya para sa kabayaran ng kasalanan natin, hindi natin mabayad-bayaran. Bakit? Kasi ang kasalanan nanghihingi ng kabayaran ng perpekto ang buhay. Ni isa sa atin wala nun. Kaya ang karapat dapat lang na magbayad ay ang ating Panginoong Jesus. At binayaran niya yan. Para sa tuwing lalapit tayo sa Diyos, sa tuwing haharap tayo sa Diyos, tayo po ay karapat dapat.
Pero sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat dahil hindi natin, every time nagagawa tayo ng kasalanan, parang araw-araw na lang. Hindi na natin ma-perfect yung buhay natin. But because of Jesus Christ, He paid all our sins. Kaya minsan nilalagay ng kaaway yung kasinungalingan na ikaw, kinokondem ka. Why? Kasi gusto niya na lumayo ka. Lumayo yung relasyon mo sa Diyos. Kaya ingatan mo yung relasyon mo. Kasi minahal ka ng Diyos, inibig ka ng Diyos, binigay niya yung buhay niya. Ganun ang tunay ng pag-ibig. Ganun din sa pag-aasawa. Kaya sa marriage po ay talagang ang mag-asawa, ibinibigay nila yung buhay nila para sa isa't isa. Kaya nakakalungkot nga lang, maraming mag-asawa naghihiwalay dahil hindi na siya masaya. Di ba? Dahil lang sa hindi na masaya. Dahil ang alam natin sa pag-ibig ay emosyon lang o nakabase sa sitwasyon. Kaya konting sigalot, konting problema, hiwalay agad, konting mga bagay na hindi pagkakaintindihan, nalungkot lang, na-depress na, hiwalay na agad. At ako'y nalulungkot po kasi ito ang nakikita ng mga bagong henerasyon. And we want the Gen Zs, the Alpha, and the next generation to know what love is. Amen po ba? Amen. Do you want to know what love is? Diba? Gusto natin malaman. At malalaman lang natin yan sa Diyos, sa Panginoon. Hinahanap natin ang pag-ibig gaya ng isang Samaritan woman na na-meet ni Jesus doon sa balon. Naghahanap siya ng pag-ibig. Naka-anim na siya ng asawa. At yung nakalima na, yung panganim niya na pinakasama niya, hindi niya asawa. Bakit? Hinahanap niya kung saan yung pag-ibig. Hinahanap niya kung saan yung magsasatisfy sa kanya. At minsan ganun tayo. Hinahanap natin ang pag-ibig kung saan-saan. We've been looking it in the wrong places. And we can only search it from Jesus Christ, who died for our sins. Kailangan alam po natin ito. Kasi sa tuwing ikaw'y magkakaproblema, sa tuwing ikaw madidepress, alam mo, kung maisip mo lang kung paano ka inibig ng Diyos. Amen. Makikita mo, mararamdaman mo, malulula ka sa kanyang pag-ibig at sasabihin mo, ganito ako kamahal ng Diyos. Ganito ako pinahahalagahan ng Diyos. Sino ba ako para ibigay ng Diyos yung kanyang buhay? Ibigay ng ating Panginoong Yesus yung kanyang buhay. Amen? Amen. Only our God can do that because He is good. And that's what goodness is. It produces love. Sacrificial love. Amen po? Yun ang klase ng pagmamahal. Amen? And how can we do that? Living the unfruitful works. Amen? Living the unfruitful works. A distinct lifestyle rooted in gratitude, not consumption. Minsan kasi, sabi ko nga sa inyo, nagiging masaya tayo dahil sa mga material na bagay. Pero alam niyo po ba na sinasabi ng Biblia na ang paggawa ng masama, ito po ay unfruitful. Ibig sabihin, hindi namumunga. Minsan kasi ang alam natin, pag hindi namumunga, wala. Pag wala kang ginagawa, hindi namumunga. Hindi po. Pag sinabi po sa Bible na unfruitful, ibig sabihin yan po ay mga masasamang gawain. Hindi nagbubunga ng mabuti. Kasi ang pagiging fruitful ay gumagawa ng mabuti po. Umiibig. Nagpapasalamat. Amen? And if you are doing unfruitful, mga bagay na hindi ka aya-aya, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, you are living in the shadows. Ikaw ay nasa anino. Ikaw ay nasa parang pagdiliman. Unfruitful works of darkness, fornication, impurity, greed. Kaya dapat ito po ay nilalayuan natin. Amen? And the light, this is proper for saints. Na tayo na pinabanal ng ating Panginoon. Ito dapat ang nakikitaan sa atin. Anumang sitwasyon, nagkakaproblema ka, may problema ka sa financial mo, may problema ka sa tuition, pambayad ng kuryente, pambayad ng bahay, at kung ano yung meron at ibinigay na biyaya ng Diyos, magpasalamat ka. Amen. Amen? Amen. Yes, may stress tayo, hindi natin alam, lumalapit sa tayo sa Lord. Lord, kailan ba? Ano ba ang gagawin ko? Imbis na puro reklamo, okay lang siguro mag-vent out sa Lord. Pero dapat lumabas din sa bibig natin na mas marami yung pasasalamat. Amen. Kasi nabuhay ka.
Nabuhay ka ulit. Binigyan ka ng buhay ng Lord. Nabuhay ka ngayong linggo na ito. Bakit? Para harapin mo ang panibagong problema. Yun eh. Walang katapusan ng problema. Tama po ba? Yung problema mo ngayon, sigurado ako, bukas, problema mo yan. Kasi wala pang solusyon. Tama po ba? Pero may magagawa ka. Sabihin mo may magagawa ka. Magpasalamat ka. Amen? Magpasalamat ka. Hindi pa dumadating yung mga panalangin, yung mga biyaya na inaasahan mo. Ngayon pa lang magpasalamat ka na. Kasi ang pasasalamat, yan ay pagtitiwala, yan ay pananampalataya sa Diyos na alam mong bibigyan ka ng ating mabuting Ama. Amen po ba? Yun po ang ibig sabihin ng pagtitiwala. Hindi yung aantayin mo yung isang bagay at doon ka lang magpapasalamat. Magpasalamat ka. Ngayon pa lang kahit hindi mo nakikita kasi yun ang pananampalataya. Umaasa ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita pero alam mong darating. Alam mong may kasagutan. Amen po ba? Kaya ang pamumuhay po natin, kailangan po tayo po ay lumakad ng may pag-ibig. Amen po ba? Walk in love. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo po, walk in love. Walk in love. Paano magmamahal? Kagaya ni Kristo, may sakripisyo. Amen po. Pangalawang haligi, you're the pillar 2. Walking in light. Okay, lumakad ka sa pag-ibig, ngayon naman lumakad ka sa liwanag. You were formerly in darkness, but now you are light in the Lord. Hallelujah. Pag nakikita ka ba ng mga tao sa paligid mo, nakikita ba nila, ayan naman yung demonyo. Sabi pa ng iba, speaking of the devil. O nakikita ka ba nila, ayan na, parang anghel. Di ba? Paano ka ba nakikita ng mga tao sa paligid mo? Nakikita ka ba na lumalakad ng may pag-ibig? Nakikita ka ba nila na lumalakad sa liwanag? O lumalakad ka sa kadiliman? We have to be honest sa ating mga buhay natin, mga kapatid. Kasi ang gustong sabihin ni Pablo sa mga Ephesians Church or even today, ito po ay nangungusap sa atin. Kapatid, binago ka na ni Kristo. Bago na yung anyo mo. Binayaran niya lahat ng kasalanan mo. Kaya may kakayanan kang iwanan ang mga kasalanan, mga ginagawa natin hindi maganda. Kasi yan yung dati nating pagkatao, yung makasalanan. Pero tinawag tayo ng Diyos, pinabanal tayo, pinalinis tayo ng Diyos. At ang mga pinabanal ng Diyos, hinugasan, gumagawa ng mabuti, sila ay nagliliwanag. Kapag sila ay nagliliwanag, sila ay nagiging pag-asa doon sa isang lugar na yun. Amen po ba? Kapag ikaw ay nagliliwanag sa pamilya, may Kristo ka, nakikita yung mabuting ginagawa mo, nakikita yung mabuting sinasabi mo sa pamumuhay mo. Alam mo ba na ikaw ay nag-a-attract sa mga tao na nangangailangan ng pag-asa? Naghahanap sila ng pag-asa sa buhay nila. Hindi nila makikita si Kristo kung walang magliliwanag sa paligid nila. Kaya nga, this is a commandment sa atin ng ating Panginoon. Be the light, be the salt, and the light of this world. It's not just a description na ang mga Kristiyano ay liwanag. No, it is a commandment for us na pagliwanagin natin yung buhay natin. Kailangan magliwanag tayo. Ang madalas kasing ginagawa natin, nagpapaliwanag lang. Amen? Magkaiba po yung nagpapaliwanag, yung salita ng salita, ay sabihin na nagliliwanag tayo sa salita at sa gawa nakikita. Yung pagliliwanag natin. Amen po ba? Nagiging ilaw ka sa madilim na tahanan. Nagiging solusyon ka sa isang problema. Hindi yung ikaw yung nagpapadagdag palalo ng problema. Amen po ba? Ang mga anak ng Diyos, sila ang may dala-dala ng solusyon sa problema. Every time na may problema sa pamilya, may problema sa negosyo, may problema doon sa school, o kung nasaan ka man, ikaw dapat ay nagliliwanag at may dalang solusyon. Amen po ba?
Kaya kakaiba ang Kristiyano. Because you have Christ in you, the hope of glory. Yan yung liwanag. Si Kristo nagliliwanag sa buhay mo. Iba ka magsalita, iba ka kumilos, iba ka magtrabaho. Amen po ba? Yung mga katrabaho mo talagang pagdating ng 5 o'clock, talagang nawawala na uwian. Iba ka. Ginagawa mo yung trabaho mo nang may excelente kasi meron kang Diyos, meron kang Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Kung lahat sa paligid mo, puro reklamo, reklamo sa buhay, reklamo, ikaw, lumalabas sa bibig mo, puro pasasalamat. Binabago mo yung mindset mo. At nakakahawa yung ganong mindset. Amen po ba? Ang mundo natin ngayon, punong-puno ng problema, punong-puno ng stress. Sa lahat na lang ng mga bagay, tumataas ang gasolina, lahat ng bilihin. Pero kahit ganun pa man, ang sitwasyon natin, meron ka pa rin Diyos na kayang magbigay, magtugon ng pangangailangan mo. Kaya matuto kang magpasalamat. At makikita yan ng mga tao sa paligid mo, ibang klase ang buhay mo. Iba ka sa kanila. Amen? Amen. Sabihin mo, iba ka. Ayan. The refraction of character, the natural fruit of life. Alam niyo po, di ba pag tinitignan niyo yung isang ilaw na puting ilaw, pag nilagay niyo sa isang parang prism, o yung kahit man lang yung sa ballpen, pag tinitignan mo, di ba lumalabas? Pag inilawan mo ng puting ilaw, may nakikita kang rainbow. Tama po ba? Alam niyo po ba yon? Kapag naiilawan ng isang salamin na may iba-ibang anggulo, lumalabas po ang iba't ibang kulay. Ganun din po ang buhay natin. Katulad nitong ilaw na ito, puting ilaw, lumalabas ang iba't ibang kulay. Lumalabas ang goodness, lumalabas ang righteousness, lumalabas ang truth. Yun po yung sinasabi kanina, na tayo ay maging mabuti, matuwid, at totoo yung pamumuhay natin. Ang liwanag po, kapag yan nilagay sa isang prism po, natural po, yun ang lalabas. Different colors. Nagiging makulay ang buhay. Amen? Natural po yun, hindi mo pipilitin. Kasi kapag ikaw ay lumalakad sa liwanag, natural na lumalabas ang kabutihan, natural na lumalabas ang pagiging matuwid, natural na lumalabas ang pagiging totoo. Hindi yan pinipilit. Kasi kapag pinipilit mo, para yung maskara. Ay, Sunday ngayon, magsisimba, makikita ko sa pastor, kailangan mukha akong mabuti. Pagdating ng Monday sa bahay, para ka ng dinosaur. Gusto mo nang kainin lahat, pati mga anak mo, pati gusto mo nang palayasin. Di ba? Eh, ang sabi ng Lord, walk in light. Maging liwanag ka, hindi maging dinosaur. Amen po ba? Amen? And the light, at isa sa maganda sa ilaw ay, it exposes darkness. Exposing the darkness, illumination for the purpose of transformation, not condemnation. Kaya kapag may ilaw, kapag inilawan mo yung mga ipis, saan nagpupunta, nagkakagulo sila kung saan-saan, pati ikaw, no? Ay! Biglang lumipad na natakot ka din. Di ba? Ganun ang liwanag eh. Kasi ang mga ipis, yung lagi sa madidilim na lugar, doon lang yun. Okay, at pag na-sense nila yung liwanag, naglilipa na yung mga yan. Ganun din sa buhay natin. Kapag si Kristo naliliwanagan yung buhay mo, na-expose yung mga bagay na dapat natin i-separate. Bitterness, offense, unforgiveness, diba? Greed, mga kasalanan. Bakit? Not to condemn you. Ganito ka, wala ka na paghinog. Ang gusto ng Diyos, linisin ka. Ang gusto ng Diyos, yung mapaayos ang buhay mo. Yun ang gusto ng Diyos di ba? Wala siyang iniisip kundi mabuti. Kaya do not twist the truth na, parang ginadjudge ako na Lord, parang no. The light is there to expose some things that needs to remove. Kailangan ma-read out yan. Mawala yan sa puso natin. Amen po ba? Yan ang purpose ng liwanag. Amen po ba?
nawawala yung kadiliman, tinatanggal yung dilim, tinatanggal yung parte na maitim, madilim. Amen po ba? Eh, minsan natutuwa ako sa mga babae, di ba? Minsan bumibili ng whitening para magliwanag yung kilikili. Amen. Tinatanggal yung dark spots. Di ba? Tama po ba? Para mas madali yung maintindihan. Ganun po ang analogy. And that's the same thing with our life. Kung sa buhay nga natin, tinatanggal nga natin yung mga blemishes, mga dark spots. Di ba? Ikaw, pastor, anong gamit mong skincare? Diba? Safeguard. Di ba? Yung mga safeguard, masyadong matapang eh. Di ba? Sa mga babae, iba sa buhok, iba sa mukha. Di ba? Iba sa ilong, iba-ibang ano. Why? Because you want to take good care of your body. How much more with your heart, with your life? Amen. Amen? Kaya pagliwanagin mo si Kristo, hayaan mo ang banal na Espiritu magliwanag sa buhay mo so that when you search your heart, mawala yung mga bagay, mga dark spots, mga bagay, mga kasalanan na hindi dapat nasa loob ng puso natin. At dapat si Kristo yung makita, yung kabutihan, natural na lalabas sa buhay mo. Amen po ba? Amen. And the last one is walk in wisdom. Amen. Sabihin nyo nga po, walking in wisdom. Walking in wisdom. Ang mga anak na lumalakad sa liwanag ay mga marurunong. Lumalakad sa pag-ibig, lumalakad sa ilaw, at lumalakad sa karunungan. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Yan po yung sinabi sa Ephesians 5, verse 15. Sabi niya, huwag kayong maging hangal. Hangal yung gumagawa ng masama. Alam naman niya yung mabuti. Bakit pinipilit mong gumawa ng masama? Kung sa term pa natin yun, loko-loko ka ba? Alam mo na kung ano yung tama, alam mo yung totoo, alam mo yung mabuti, pero ginagawa mo yung masama. Ang tawag doon ng Diyos, hangal. At sinasabi sa atin na ang mga anak ng Diyos, hindi ganun. Tayo po ay lumalakad ng may karunungan. Walking in wisdom. Wise. Because the wisest people here on earth are the Christians. The true believers of Christ. Yun po ang mga marunong. Amen? Amen. Marami ang nakapagtapos. May mga titulo sa pangalan nila. Minsan, attorney pa, abogado pa, politiko pa, naging presidente pa. Mataas ang pinag-aralan pero gumagawa ng masama. At nakikita po natin yan sa paligid natin. Mabuti pa yung mga hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos, pero pinarurunong ng Diyos. Pero hindi ko po ibig sabihin na huwag na kayo mag-abogado, huwag na kayo mag-doktor, kasi nagiging hindi po. Mas mainam kung nakapagtapos ka, nakapag-aral ka, marunong ka, at mabuti kang tao. Mas mainam yun. Amen po ba? Amen. You have to dream higher. Kasi gusto ng Diyos, umangat yung buhay mo, magliwanag ka sa mundong ito. Dahil punong-puno ng kasamaan ng mundo. Yan pong sinabi at yan yung binasa natin kanina. Punong-puno na ng kasamaan. Huwag ka nang dumagdag, kapatid. Dapat ang mga Kristiyano, sila ang liwanag, sila ang solusyon, sila ang sagot sa mga problema dito sa mundong ito. Ang daming mga taong nade-depress, na-stress sa mga sitwasyon na nangyayari. Pero dapat tayo ay kumikilos. Umiibig, lumalakad sa ilaw, sa liwanag, at marunong tayo. Amen? Kaya ang mga anak ng Diyos dapat nagbabasa, nagpaparunong, nakikinig sa mga marurunong. Amen po ba? Para maging marunong ka. Amen po ba? Amen. Redeeming the time. Kaya kapag marunong ka, itong gagawin mo sa oras mo, sa panahon mo. Because the days are evil. You have to redeem the time. Huwag mo nga aksayahin. Ang ginagawa na iba, waste our time. Because the days are evil. Sumusobra na po yung kasamaan. Anak, pinapatay ang magulang. Mga anak, walang respeto sa magulang. Ganun na po ang nangyayari sa mundo ngayon. Na dapat
Tayo ay solusyon. Bilang mga Kristiyano, tinuturo po natin kung paano maging mabuti. Hindi po natin hinahayaan na ang masama ang namamayagpag sa pamilya natin, sa lugar natin, at kung saan man tayo naroroon. Amen po ba? Amen. Kasi dapat po natin alamin na ang Diyos at ang ating Panginoong Hesus ay darating na po. Amen. At gusto mo ba na madatnan ka na gumagawa ng masama? Gusto mo ba na madatnan ka ng Diyos sa buhay mo? Or kung mawala ka man dito sa mundong ito, gusto mo ba na madatnan ka na gumagawa ng masama, na sinasayang mo yung oras mo? Hindi, kapatid. Ngayon pa lang, pwede kang mag-umpisa. Ngayon pa lang, pwede ka na magbago. Ngayon pa lang, pwede mo nang gumawa ng mabuti. Dahil iniibig ka ng Diyos. Dahil mahal na mahal ka ng ating Diyos. Amen? Kaya para maintindihan po natin, understanding the will is foolishness, drifting through circumstances without divine intention, and wisdom being intelligent and deliberate about God's desires. Para maintindihan natin yung kalooban ng Diyos, lumapit tayo bilang marurunong dapat. Lord, ano ba yung nasa puso mo? Gusto ko ay nasa puso ko rin. Kung ano yung mabuti na nasa puso ng magulang mo, dapat yun din ang meron ng mga anak. Amen po ba? We need to desire what's in the heart of God. The heart of God is always good. Kaya yun dapat yung dinidesire natin. Amen po ba? And the world is, kaya yung fuel ng walk natin, ano ba yung magiging, kumbaga yung magiging gasolina natin o yung mag-empower sa atin para lumakad, we must be filled with the Spirit that leads to continual empowerment, clarity, and purpose. Kaya kailangan ang banal na spirito laging nariyan. Alam niyo po, ang Panginoong Hesukristo namatay, muling nabuhay at umakyat doon sa kalwalhatian ng ating Ama. Pero hindi niya tayo iniwan. Binigyan niya tayo ng banal na spirito. Ang sino mang tumawag sa ating Panginoong Hesus, siya po ay maliligtas. At sinong mananampalataya sa kanyang gawa na tinapos niya doon sa cross ng Kalbaryo na binayaran ng ating kasalanan, tayo po ay ligtas na. At tayo po ay may tunay na relasyon na sa Diyos. Pero hindi niya tayo iniwan. Kasi sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Kaya binigyan tayo ng banal na spirito. Kaya hahayaan natin na ang banal na spirito sa buhay natin ang mangunguna sa paglakad natin. Hindi po yung mga nakakalasong kasamaan. Amen po ba? Kaya nga po, the two walks, a diagnostic matrix po, may matrix po dito. Yung titignan po natin, the next one po. And then the next, sige po, next. Kung ang motivation mo ay greed and impurity, ang action mo, unfruitful works, darkness. Kaya, ang estado ng buhay mo, magiging reckless ka, intoxication and hiding. Pag gumagawa ka ng masama, di ba, itatago ka. Kaya ito ang resulta, judgment and darkness. But when you walk in light, children of light, ang motivation mo is yung pag-ibig ng Diyos na sinakripisyo niya yung sarili niya. Alam mo magpuproduce sa'yo? Goodness. Mahal ako ng Diyos eh. Alam mo yung value. Kilala mo kung sino ka. Ikaw yung nilinis, pinabanal, pinahalagahan, inibig ng Diyos. Kaya nagiging resulta nito, goodness, righteousness. Yun yung nagiging action mo. At yung study mo, you are filled with the Spirit and exposing the truth. At nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng liwanag. Kasi kapag si Kristo nasa buhay mo, yun ang nangyayari. Sa action mo mabuti. Nakikita ka ba si Jesus Christ na mapag-imbot? Nakita ko ba gumagawa ng masama? No. Christ did all the goodness while He was on earth. The same thing when you have the Spirit of Christ in you, automatic goodness ang lalabas. That's why the result may transformation. Hindi ka na yung dating, hindi na ikaw yung dating chismosa, di ba? Nagmamarites, ano mo, ito. Pagkakilala sa'yo ng tao ganun, hindi ka na yun. Binago ka na dahil may Kristo ka na, totoo na yung lumalabas, mabuti na. Di ba? Puro pasasalamat na yung lumalabas sa bibig mo. Hindi ka na nakikiayon sa mga masasama, sa kadiliman.
iba na ang buhay mo. Yun ang paglakad sa liwanag. And and then the next one is the spirit-filled community. Isipin nyo, yung mga pinabanal, pinahalagahan ng Diyos, inibig ng Diyos, mga niligtas ng Diyos, nagsasama-sama tayo. We become the beloved community. Where there is love, where there is light, there is wisdom. A community na lumalakad sa pag-ibig, sa ilaw, sa karunungan. Diba? Titignan mo yung katabi mo ngayon. Diba? Yan. Lalakad yan ng may pag-ibig, lalakad yan ng may ilaw, lalakad yan ng may karunungan. Diba? Ang sarap kasama ng mga taong totoo kang mahal. Masarap kasama ang mga taong gumagawa ng mabuti. At masarap kasama ang mga taong marunong kasi nagiging marunong ka rin. Diba? Kapag sinasamahan mo yung mga taong yon, natutuwa ang ating Diyos. At ayaw ng Diyos na tayo-tayo lang yung mga marunong. We need to extend that love, extend that light, extend that wisdom to other people so that they may be also part of this light. Amen? Hindi lang tayo. Isip mo yung pamilya mo, asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, katrabaho mo, ka-classmate mo. Pray for them. They need the light that comes from you. And as I end, act like who you are. Do not act like in darkness because that's your former identity. You are a child of God. Let us not be satisfied with the shadows. Amen? Act like who you are. You are the children of light. You are the children of God. Amen? Anak ka ng Diyos. Anak ka ng mabuti nating Ama. Therefore, we need to act like Him. Can we just all stand right now? Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. God is good. And He will always be good to your life. Amen. And this time, I want to share this with you if you have not yet surrendered fully your life to God. Sinasabi mo na, okay na pastor, may religion na ako. You know, being a born again, it's not a religion. It's actually a process na you are being born again. Hindi yung physical, kundi yung spirito mo para magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. And this is the time that, you know, maybe God is speaking to your heart right now. And just listen to what He's saying. Amen? At gusto ng Diyos na masiguro na, anak, ikaw ay nasa kamay ko. Anak, gusto ko na ligtas ka. Gusto ko ngayon pala, ikaw ay maranasan mo yung pag-ibig niya. Tanggapin mo yung pag-ibig niya, mararanasan mo ang pag-ibig niya. At higit sa lahat, makakalakad ka sa pag-ibig niya. So I want everybody to close their eyes right now and just focus right now to Jesus. Focus on God's goodness. And God is in this place right now and He wants you to surrender your life to Him, to give your life to Him. And this is an opportunity na ibigay mo sa ating Panginoon ng totoo yung buhay natin. Iwanan natin yung mga dati nating ginagawa, dati nating pagkatao. And let's just come to God and repent of our sins and embrace His love. Embrace His forgiveness. Namatay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating kasalanan. At muli siyang nabuhay upang bigyan ka ng bagong pag-asa, bagong identity, Christ identity. At gusto ng Diyos, laging i-restore, mapaayos ang buhay natin. At gumanda, at umangat, at sumagana ang buhay natin upang maging pagpapala ka. And I want you to embrace the love of Christ right now. If you want to surrender your life to Christ, ito po yung gagawin po natin. Ako po ay mananalangin.
At sasabayan niyo po ako sa panalangin na ito. This is a prayer where you want your life to be saved by our Lord Jesus Christ. Let this be a sincere prayer na sasabihin mo ngayong umaga. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa dakila mong pag-ibig. Naniniwala ako na matay ka sa krus ng Kalbaryo upang bayaran lahat ang aking mga kasalanan. Naniniwala rin ako na muli kang nabuhay upang bigyan ako ng bagong pag-asa. Binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita sa buhay ko bilang Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Mula ngayon, ang pusong ito ay para sa iyo. Banal na Espiritu, manahan ka sa buhay ko. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let me just pray for you. Can we just raise our hands to the heavens? Father God in heaven, we thank you for the people who've heard your word. Lord, thank you for reminding us who we are. We are children of light. We are your children, O God. And I pray for these people, O God. Lord, wherever they are, they will walk in love, they will walk in light, and they will walk in wisdom. And God, I pray, O God, that your protection be upon them. Let your favor, O God, and blessings be upon them. Because whenever they are, O God, they will be a blessing to many people. Thank you, Holy Spirit, for filling up their lives right now, O God. Hearing your truth, O God, and doing your goodness, O God, and exposing the truth, Lord, so that there will be transformation in the lives of these people, even to their families, even, O God, na mga taong dinidesire nila na magbago, Panginoon, Lord. Hear them, O God, and even use them, O God, to bring change, O God, to bring transformation to their world. And I pray, O God, Lord, that your name be lifted up in their lives and be honored. In Jesus' name we pray, and everybody says amen.